BSKE December 1, maliit ang tsansa o talagang wala ng pag-asa? Pag-usapan natin yan. Ayan mga kababayan, tuloy-tuloy lang po yung ating pag-update hinggil po sa BSKE kasi marami pa pong hindi na nakakapanood or nakakaparinig ng mga balita, mga update sa BSKE. Marami pa pong nag-aakala na ang BSKE ay matutuloy pa rin po sa December 1. Kaya patuloy pa rin po tayong nagbibigay ng update at doon sa mga nagsasabing paulit-ulit, okay lang po yan. Kasi napakarami pong viewers, no? Kung sa tingin niyo po ay BSK ang tinatapik namin, ay pwede naman po kayong mag-skip. Pero mas maganda po yung patuloy pa rin kayong nakakakuha ng mga update at mga pag-aanalisa sa mga nangyayari dito sa BSKE. So, mga pinakasariwang update dito ay yung kahapon, meron namang content tungkol po doon sa issue, bagong issue na nasilip ni Atty. Makalintal sa petisyon in intervention ng mga liga ng mga barangay na yung pumirma daw doon sa kanilang petisyon ay yung Atty. Espera na pumirma din daw po doon sa sworn affidavit ng witness sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee hinggil sa maanomalyang flood control project. No? So, ganun pa man, tignan natin kung ano po nga magiging resulta nito sa hinihingi ni Atty. Makalintal na verification, no, ng SC, no? Kung totoo bang ito ay pinirmahan ng Atty. Espera o hindi, no? Magkaibang kaso naman kasi yan eh. Kaya maaaring itinanggi yun doon, politika yan o mga taktika, bahala na sila dyan. Basta tayo dito ay BSK ang ating pupuntusin. So kung magkakaganon man mga kababayan ay kung ipapatawag itong Atty. Espera na ito, hihinga ng comment ng Korte Suprema kung siya nga ba talaga ay lehitimong nagnotaryo sa petisyon ng mga liga ng mga barangay. Ngayon, sabi ko kahapon ay maaari makatulong ito para lalong mauurong na talaga yung BSKE kasi panibagong issue o kaso ito kasi isasama yan dahil i-compile yan sa mga kanilang mga komento at didinigin at maaaring may oral argument. So, at kung mayroong oral argument ito yung sa panig ng gobyerno, Solicitor General at COMELEC. Ayan. So, mag-aantay tayo kung ano mangyari. Ganun pa man, doon na kasi tayo talaga sa pinupunto natin kung may pag-asa pa ba itong December 1. May maliit pa bang pag-asa? O yung maliit na pag-asa na yan ay tuluyan na pong sumara o naglaho na. Sa sitwasyon ngayon ay linggo, no? October 5. Yung filing of COC na dapat ay sa October 1 to 7. Kung natuloy yun, sana meron pa 2 days. Lunes, Martes. Kasi 7, di naman kasama yung weekend, no? Office hours yan. No? So may Lunes, Martes pa sana. Hindi na nga po natuloy yun eh. Hindi na po natuloy yun. So, maliwanag na sinabi din ni Chairman Garcia Comelec na yung mga binabanggit niya, ang BSKE ay talagang November 2026 na. Kasi ang kanilang tinitingnan na dito ay yung mismong batas. Yung mismong batas, RA 12232. Wala na pong batas na nagsasabi na dapat may BSKE. Kaya yung schedule ng calendar of activity na BSK para sa BSK December 1 ay wala na. Terminated na. Nalip na. So, erase na yon. Kung titignan mo yung mga ganyan sitwasyon, yung maliit na pag-asa ay mukhang naglaho na. Huwag kayo magagalit. Maaari naglaho na talaga. Kahit meron pong isyong binuksan o nasilip ito si Atty. Makalintal ngayon, ay ang maaaring hahabulin na lang dito ni Atty. Makalintal ay yung may panalo niya. Kasi nag-file siya ng petisyon, siyempre. Gusto niyang manalo.
Ganun pa man, mauurong na din naman ng BSK. So, tatalo siya doon. Pero, mananalo siya kung ituturing na unconstitutional ang RA 12232. Pagka ganun pa man, naurong din eh. Doon ako nangihinayang, mga kababayan. Excuse me. Doon ako nangihinayang. No? Kung ituring na unconstitutional, maurong din naman, so nakakapanghinayang. Kasi ang petition niya ay para humingi ng TRO na sa ganun matuloy ang December 1. Hindi naglabas ng TRO ang SC. Kasi hindi basta-basta yan nilalabas. Katulad ng mga sinabi ko sa mga content ko, dami nagalit sa akin nun eh. Bakit daw mas marunong ako? Kasi inaaral ko po yung nagbasa tayo sa proseso ng batas kung para saan ang itong temporary restraining order o TRO. Nilalabas yung mga TR na yan pag immediate or yung may mga emergency, pwede yan. Ito naman kasi sa PSA parang sa tingin ng Korte Suprema ay hindi emergency. So, kailangan mo na itong tinigin talaga. So, hindi kailangan ng TRO. At mukhang nangyari na talaga yan. Wala ng TRO. Pero na-mention ko naman kahapon na dahil sa bagong issue ni Atty. Makalintal, no, dahil nga doon sa pagnonotaryo, pwede mo maglabas. Tanongin ko kayo, pwede maglabas ng TRO. Sana kung maglalabas ng TRO ay nung una pa lang. Kasi late na eh. In the first place, para saan naman ang TRO na ang BSK ay gaganapin pa sa susunod na taon? Paano mo pipigilin yung sa susunod na taon pa naman din gaganapin? So, bago mangyari yon, kailangan hinigin at magkaroon lamang ng desisyon na konstitusyon o unconstitutional. Kaya, maaring hindi na kinailangan ng temporary restraining order para pigilin ang pagpapatupad ng RA 12232. Kasi sa mga panahon ngayon ay kamakailan lang. Talagang hindi titigil si Atty. Makalintal doon sa kanyang mga nasisilip na mga butas, mga loopholes dito sa petisyon ng Liga ng mga barangay. Kaya lang ang dami kasi problema ng bansa. Maaaring isa sa mga titignan ng SC ay yung sitwasyon ng bansa sa mga flood control, sa mga problema ngayon, mga lindol, nagkakasunod-sunod, no? Mga sunog sa Cebu, Davao, ay may mga state of calamity. Diba? At maaaring isa yan sa compelling reason para talagang panigan na itong RA 12232 para makabuelo sa mga problema. Uunahin ang mga problema ng bansa bago pukusan itong BSKE na may petition. At mayroong nagsasabi sa yung petition daw ni Atty. Makalintal ay parang ibinasura na, parang gano'n. Hindi natin masabi kung gano'n. Kasi kung yan ay binasura, sana sinabi na ng Korte Suprema na wala, archive na yan, draft na yung petition na yan. Wala na naririnig na gano'n eh. So, ongoing yan. Hintayin natin yung magiging desisyon dito. At ulitin ko lang, bago yung desisyon na yan, talagang gumagana yung panahon, araw-araw, paiksi na ng paiksi ang panahon para sa December. At kung magdidesisyon man itong buwan na to, bago matapos October, tas November na, sa panig ng COMELEC, sabi nila, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang paghahanda, yung procurement process nila. So, ibig sabihin, kung magkakabiglaan ng December, paano? Sila na rin mismo nagsabi na walang budget para doon. Sa budget hearing, ang hiningi ay para sa November. So, conflict eh. Saka, kung iisipin natin na talagang November 2026 na ang BSKE. So, ang habol na lang dito ni Atty. Makalintal, maaaring yung, siyempre, petition niyan, maipanalo niya kung magiging unconstitutional. Kung yun ang magiging desisyon ng Korte Suprema dito sa term setting bill. Iba kasi ito, term setting bill na ito. Okay, so ayun yung ating mga
mga pag-a-analyze ngayon mga kababayan, mga opinion, point of views ko. Iba rin yung sa inyo, pero tignan niyo kung anong sitwasyon talaga. May pag-asa pa ba? Wala na. No, may pag-asa pa ba? Wala na. Comment kayo. So, pa-share ang video. Subscribe. God bless.